So hello guys, for today's video ay pag-uusapan natin yung 3 possible reasons kung bakit tayo nare-reject kahit na meron na tayong QR code sa home credit product loan. Kung gusto nyo malaman kung ano yung 3 reasons na yon, ay panoorin nyo. 3 months ago ay nag-upload ako ng video tungkol sa home credit QR code at sinabi ko nga doon kahit na may QR code na tayo or nakapag-process na tayo sa bahay at nagkaroon na tayo ng QR code at sinabi doon na pumunta na nga lang tayo sa mga partner stores, ay may chance pa rin na ma-reject tayo. So, maraming naka-experience niyan. Kasi nga, recently lang naman sila nagbago na may pa-QR code. Kasi nga, para pwede natin i-process sa bahay natin. Para kapag pumunta tayo sa mga stores, sa mga partner stores ni Home Credit, ay mapapabilis na lang sa kanila. Kasi nga, may record na tayo or may nagawa na tayong part sa bahay natin. Pero yun nga, kapag pumunta tayo sa Home Credit Partner Stores, ay hindi pa rin sure kung ma-approve tayo or hindi. Kaya nga siya tinawag na pre-approve loan or pre-approved na product loan. So, may chance talaga na ma-approve at may chance din na hindi. Ito na nga yung 3 possible reasons kung bakit tayo pwedeng ma-reject sa ating home credit product loan kahit na may QR code na tayo. So, ang unang-una sa tingin ko na dahilan kung bakit nare-reject tayo kahit na meron na tayong QR code ay dahil mas mataas or masyadong mataas yung pinipili natin na gusto natin kunin sa home credit product loan. So, let's say meron tayo 50,000 na credit limit, binigyan tayo. Tapos, ang gusto nyo kunin is worth 40,000 na or 30,000. Mas maganda kasi na mabaan ninyo at least 30% or 50% kung hindi talaga kaya. Pero mas maganda kasi 30% pababa para talagang sure bull na ma-approve tayo. So, ito ay base lang din sa may nag-comment kasi nakita ko ang sinasabi niya na mas maganda daw na 30% pababa yung kunin mo sa approved na limit na binigay sa'yo ng home credit. Realize ko rin na, oo nga no, dapat pala, mas maganda talaga na mas mababa or at least 50% pababa yung kunin ninyo. Kasi kung isasagad nyo talaga na mataas, mas malaki talaga yung chance na ma-reject kayo. Kesa dun sa 30% pababa, may chance na ma-approve kayo kasi nga, bukod sa mababa siya, madali nyo lang mabayaran, tas mababa lang din yung monthly niya. So, kung mababa yung monthly income ninyo, sure bull na talagang ma-approve yun kasi nga mababa lang din yung kinuha ninyo. So, second reason naman kung bakit may possibilities talaga na ma-reject kayo sa inyong pre-approved na QR code sa home credit product loan ay ang pangit ng record niyo sa home credit. So, wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Kasi nga naman, kahit sino naman kung mapangit yung record mo sa home credit product loan or kahit sa home credit cash loan or sa kwarta, kapag mapangit yung record mo sa kanila, ay talaga namang magiging malaki ang chance na ma-reject ka. Kasi nga, syempre, sino magpapautang sa'yo kung di ka naman marunong magbayad ng maayos, di ba? Kung malaki talaga ang chance na ma-reject kayo kasi nga, hindi kayo mapangit kayo magbayad, so hindi kayo good payer. So, lastly naman, na possibilities na kung bakit kayo pwedeng ma-reject sa home credit product loan, kahit na may QR code kayo, ay yung ginamit yung pangalan ninyo as contact reference. Kasi sa akin, 3 tao na yung hinihingi ng home credit na contact reference. So, kung sino-sino nilagay ko, ang asawa ko, nanay ko, tatay na asawa ko, ganun yung nilagay ko. So, hindi ko alam kung sa mga bago bang mga home credit user ay 3 na rin yung hinihingi na contact reference. Kung yung pangalan ninyo ay napasama doon sa 3 contact reference na yun or kahit na ginawa ko contact reference ng isang tao, tas yung taong yun ay hindi marunong magbayad, ay talaga namang matatapyasan ang pagkakaroon mo ng good record sa home credit. So, malaki rin ang chance na ma-reject kayo. Yun na nga yung sa tingin ko na 3 rason or 3 possibilities na dahilan kung bakit tayo nare-reject kahit na may QR code na tayo sa home credit. Magpasensya nyo na kasi may sipon ako talaga, ilang araw ko na ito inihinda kaya hindi ako nakapag-upload kahapon. Pero, yun nga. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching. Yun lang.